Alas 9 na, i-konsulta na. Alas 9 na, i-konsulta na. Alas 9 na, i-konsulta na. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid, kami narito na. Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, halina't ating alamin mga bagay-bagay ating tuklasin. Natural na lunas sa dinaranas natin, mga isip sa umaga'y palusugin. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Alas 9 na, i-konsulta na. Alas 9 na, i-konsulta na. Alas 9 na, i-konsulta na. Happy healing morning po. Naku, New Year na ha. Kailangan mas masaya at mas maganda ang pagsalubong natin sa pagpasok po ng year 2024. Kaya enjoy the holidays, pero syempre itong programa natin, ano man ang panahon, nandito tayo sa ating i-konsulta. Ang paalala lamang po natin, ingat po sa masasarap nating kinakain ngayong holidays, no? Ingat din sa mga fireworks dahil siguruhin po natin na kumpleto pa ang mga daliri natin pagsalubong sa bagong taon, ha. Meron pang ilong. At syempre, ang mga mata, mapupungay pa dapat, ha? Naku, magandang episode po natin ngayong umaga. At sana ay napanood nyo po earlier, kaninang 7:30 to 8 in the morning, ang ating episode sa prostate cancer. Gumagaling po sa natural na paraan ng gamutan, the Healing Galing Way, ang prostate cancer. Kaya huwag mawawala ng pag-asa ang ating mga kalalakihan. Kung hindi po ninyo naabutang panoorin kanina ang ating prostate cancer episode, bukas na bukas din po, no? Katulad ng ating regular na ginagawa dito sa Healing Galing, pag Sunday, ina-upload na natin ang mga videos natin sa ating YouTube at sa Facebook page natin. Matapos ang airing every Saturday morning sa GMA TV. Okay? At dahil ngayon pong mga panahong ito, simula nung nagkaroon po tayo ng palabas tungkol sa cataract episode natin, napakarami ang sunod-sunod na nagtatanong tungkol po sa mga problema sa mata. Kaya may year-end special po tayo. Ang year-ender natin dito sa i-konsulta ay ang pagtalakay natin at pagbabalik tanaw tungkol po sa mga napagaling natin na mga problema sa mata. At baka kasama na po ang inyong problema sa mata dito sa videos na ito na inyo pong mapapanood. Pinagsama-sama po natin ang mga nakaraang episode sa iba't ibang mga programa ng Healing Galing. Sa iba't ibang channel actually natin ipinalabas ito. At ngayon, sama-sama natin binuo ang mga problema ng tungkol sa mata at kung paano po na isasaayos, na ibabalik sa normal ang paningin ng anumang mata. Sino mang may-ari ng mata na yan na nagkaroon po ng problema pangkalusugan, ganito po ang procedure na ginawa ng ating mga panauhin para matuto tayo at ma-inspire at siguruhin natin na sa darating na bagong taon, malinaw ang mata, malaki ang kita. Panoorin po natin ito.
bilang bahagi po ng selebrasyon at bilang pasasalamat sa aming tinatamasang biyaya ng paningin. Babalikan natin ang lahat ng mga kwento ng paggaling na naitampok na po natin sa ating programa na may kinalaman sa mata. Sa ating pagbabalik tanaw, inaasahan nating matututo ang mga kapatid nating nakatutok ngayon mula sa karanasan ng ating mga naging pasyente kung paano aalagaan ang kanilang mga mata. Unahin po natin ang kwento ng isang taxi driver na nakaranas ng double vision o doble-doble ang paningin. Naduling po ang kaliwang mata ni Rolando dahil sa kahiligang magpuyat hanggang umaga. Pero hindi dahil sa pagmamaneho ng taxi, kundi dahil po sa pagtotoong its. Naku, balikan po natin ang kanyang kwento. Diba, kumusta na po kayo? Mabuti na po. Ilan ako? Isa lang po, Doktora. Ay, isa lang. Dati po ay nakadikit na halos yung itim ng Yung kaliwa dito sa ng mata. kaliwa, yung itim, pumasok Okay. dito sa gilid. Opo. Samantalang yung kanang Yung mata nyo ay diretso. Diretso po. Pero ang effect po nun, pag sabay na nakamulat ang mata nyo ay doble. Doble. Wala pong pagkahilo. Meron po. Meron. Meron. Kasabay ng pagkahilo, kasabay ng double vision. Double vision. After 3 days, papunta na rito. Pasiksik Dumidikit na. na papuntang kanan. Oh. So after 3 days na walang pagbabago at papunta na paurong ng paurong yung Paurong na mata paurong. nyo na hindi na siya kumikilos, tsaka na kayo Tsaka- nag-decide pumunta sa ospital. Okay, so ano po ang ginawa sa inyo sa ospital? Tinignan-tignan lang, chinek dun sa aparatos. Eh, wala naman silang makita. Normal daw naman. Wala naman diferensya. Tapos nung after siguro ilang months, pina-CT scan siya. Request for CT scan. Tapos after, kasi hindi naman namin makuha kaagad yung result. Ano Kuha po yung ang result. resulta? Normal din? Normal din po. din po. Normal din. Puro normal lang. Tapos after a month ulit, pinaano ulit yung MRI. Ni-request for MRI. Opo. Okay, nagpa-MRI po pa kayo. Normal din ho. Normal na naman. Wala, parang Yung ano, talagang mata lang ang hindi normal. Yung mata Pero ko lahat lang. ng laboratory tests, Normal po. normal po. wala ho silang makita. Okay. So, nag-decide kayo na sa Healing Galing na lang. Sa main office pala kayo nagpunta, Opo. di ba? Gumamit po kayo ng Healing Galing Healing Oil. Galing Hindi Oil. wala ng opera. Healing Galing Oil and Healing Galing Eye Drops. Opo. How often po kayo nagpapatak ng eye drop? 3 or 4. Tapos sa gabi, naghahaplos ng Yan. Healing Galing Oil sa mata, papuntang sintido, papuntang likod ng ulo. Opo. No? Umaga Okay. tanghali hapon Hindi yun. lang, pag wala akong ginagawa na tapos na lahat yung ginagawa ko sa bahay, hilot lang ng hilot. Ayun. So, nung sinimulan po ni Mrs. na maghaplos ng Healing Galing Oil sa inyo, days ba may naramdaman ka ng improvement? Tuwing nahihilot, umaga ng pakiramdam ko. Nawawala yung pagkamanhid? Opo. Ginahawa daw ko, Naramdaman. doktora. Okay. Ay, magaling si Mrs. ang doktor mo kasi. Diba? Dahil sa inyo po, tinuro nyo po yung tamang pagbasayan. Pero matyaga kasi kayo. At nung panahon na yon, inabot kayo ng 4 months bago dumiretso ang mata, di ba? Opo. Bago po, ang ugat ninyo sa mata ay nagka-problema, nag-hydrating diet ka ba? Ay, hindi po. O, anong Nung- paborito mo dati? Ay, soft drinks. Yung kakulangan sa hydration, pati ugat po natin, di ba, nagko-constrict, parang nadidehydrate, at kapag ka ang mahinang ugat ay nandoon sa mata, di mata ang maaapektuhan. At isa pa, kung puyat po ng puyat, kayo ba dati puyat ng puyat? Opo. Tabi. Mahilig po ako sa ganyan. Saan? Tungit. Kapag puyat po tayo ng puyat, ay mabilis na humihina ang ating mga ugat sa brain. At kasama po doon sa brain ang ugat natin sa mata. So, importante po na matulog ng 8 oras. Kung ayaw natin na humina ang mga ugat natin sa ating brain. Kasama po yung ugat natin sa mata. Tinanggal ko na lahat ng bisyo po. Tinigil na. Opo, Okay, wala na akong- matutulog na kayo ng 8 oras ngayon. Opo. O ano naging pagbabago po? Nung Ay, nung hindi. doble na ang tingin mo. Kasi tinatakpan ko yung mata ko, nahihiya ko lumabas. Wala na, hindi na, parang na, Sabi, one eye jack ka one na. eye jack na lang. Na-depress ako. Na-depress Mga kayo. 4 na buwan. Nangayayat ako ng gusto. Ngayon nyo lang natumbok na dahil pala sa pagtotong is nyo, dahil napupuyat, inuumaga kayo Tapos sa pagtotong maliligo, is. maghilamos. Bago matulog, mag-aalis ng malas, Opo. maliligo. Ay lalong dumapo ang malas, sa mata tumubo. Pag pagod ang mata, sabi ko nga, kahit nanood lang ng TV, nagsulat, nagbasa ng libro ng matagal, lalo na matagal puminta sa baraha, napapagod po ang mata at hindi pwedeng babasain. Okay, so natuto na kayo ngayon Opo, at Doktor. maraming salamat sa tulong ni Mrs. sa matyagang paghihilot Paghihilot. sa'yo. So ganun kakamahal ni Mrs. kaya wag mo nang uulitin Hindi na yun, po. ha? Maraming salamat sa inyong dalawa ha.
Kung mahilig po kayong magpuyat hanggang magdamag gaya ni Rolando noon at pagkatapos ay biglang maliligo o maghihilamos kaya, nakakasira po yon sa ating mga mata. Sana po ay natuto tayo sa kanyang karanasan. Sunod naman nating balikan ang kwento ng isang senior na balikbayan na nakaranas naman po ng macular degeneration o pagkasira ng mga ugat ng kanyang mata. Sa tuwing gumagalaw po siya, umaalo ng paningin niya. Panoorin po natin. Happy healing morning! Happy healing morning, Doc. Ayan, ang ganda na ng mga mata niyo ngayon, ha? Si Mrs. De La Rosa po ay balikbayan galing sa US of A at dati po siyang nasa security force ng San Diego International Airport, no? Doon pa lang po, lalo na nung naka-assign kayo sa computerized na department, napapansin nyo na yung problema sa mata. Sumasakit na yung mata ko. Sumasakit na yung mata. I cannot stare at the computer for 15 minutes. Isway ko yung mata. Nung nagpunta po kayo sa Healing Galing main office, ang inyong complaint ay malabo ang inyong mata, tapos umaalon. Paano yung umaalon? Yung stairs. Pag bumababa ako, umaalon, ganon-ganon. Nagpa-check up pa kayo sa doktor, sa ospital. O ano po ang findings? 2011, July. Opo. Sabi, kailangan magpa-opera ka na. 2012, mabubulag daw ako. Kaya kailangan next year, kailangan magpa-opera ka na. Bakit naman hindi ka nagpa-opera? Bumalik kami sa US. 2011, October, bumalik kami. Ay, hindi mo pinansin si Doc. O, tapos noon, gaano ka tumagal bago kayo? Doon na kami nag-file ng retirement bago nung 2012, December 23. Bumalik na kami kasi naka-file namin ng Okay. So, yung recommendation sa'yo ni Doc na pa-opera mo na yung mata mo't baka mabulag ka? Ayoko. Naghanap ako ng may ibang paraan, alam ko Okay. Kaya pagka 2013, February, nagpunta nga ako doon sa main office ng Healing Galing. Na kayo, hindi na kayo nagpatingin sa iba pang doktor? Na baka naman hindi operation ang i-request sa inyong i-undergo na hindi na muna. Procedure? Hindi na muna. Subukan ko muna yung lahat ng sa natural. Natural way. Una po kayong pumunta sa ating main office noong February ng 2013. Yes. So, nirekomendahan po kayo ng Healing Galing products, katulad ng Healing Galing eye drops. Ginamit nyo. Ano pa ang binigay sa inyo noon? B1, B6, para B12. naman sa ugat ng mata, herbal vitamins B1, B6, B12. Tapos, healing oil. Parang maputla ka nun na kasi nirekomendahan ka pala ng healing food tablets. Nag-massage kayo ng gabi ng Healing Galing oil mula sa mata papuntang sentido bago matulog sa gabi. Nag-massage ako. Massage sa gabi, tapos daytime yung Healing Galing eye drops. Okay? Kahit sa gabi. Kahit sa gabi, nagpapatak ka din. Abay, masipag, no? Oo, masipag ako nung una. Ayoko mabulag Sabihin kasi sa akin ng doktor na mabubulag ako. Nag-start na akong mag-memorize sa loob ng bahay. I close my eyes, lakad ako. Kinakapa ko na. Ready na sa kung anong mangyayari. Kunwari, bulag na ako. Pag may CR, kiss mo yun? Pinractice ko na. Okay. At the same time, nanggamot din ako doon. Hindi ako nawala ng pag-asa Ngayon ay 2016 na at hindi ka nabulag, di ba? Hindi nabulag, kaya nga. Anong problema mo, ha? Yung doktor gusto kong balikan Dahil? Sasabihin ko, hindi naman ako nabulag Balikan mo para turuan mo si Doc. Bakit naman? Doc, may kaya ibang paraan para hindi ka mabulag. At saka maganda ma-enlighten natin yung ibang manggagamot na may paraan sa naturopathy, di ba? Nakakabasa na ako sa TV. Yung maliit na Nakakabasa na. Pero kailan po nawala yung wavy na vision, tsaka yung blurred vision? Little by little kasi ang ang improvement. Oo, ang improvement niya. Mga February ako nag-start. Ng 2013 yun, ho? Tapos mga May, mga 2 months lang, mahigit. Wala kasi na po. ilang taon na ang nakalipas, di ba? At saka sinisipagan ko na. Tuloy-tuloy pa rin po. Repair lang tayo ng repair ng mga piyesa. Palagay ko lifetime yun Opo, kasi lifetime gusto mong makakita, di ba? O lifetime ka magpapatak ng hiling-galing. Kaya nga, kailangan dito ako. Kasi nandito ka.
Ang kaso ni Mrs. De La Rosa ay karaniwan na pong nararanasan ng mga seniors dahil tumatanda rin ang mga ugat-ugat sa ating mata. Ngunit ipinapakita niya po sa atin na maari palang maiwasang magpa-opera kung tayo ay magha-hydrate pa more upang ma-revive ang mga ugat. Kaugnay po ng kwento ni Mrs. De La Rosa, sagutin naman natin ang isang katanungan mula sa kapatid nating si Bien. Sabi ni Bien, ano po ang lunas sa mata na pumapayat daw ang mga ugat ng kabilang mata ko? Yan ang dahilan na hindi na masyadong makakita ang kabilang mata ko. Salamat po, Doktora. Si Bien ang nagtatanong. Doon sa binabanggit mo na pumapayat ang ugat ng mata, ibig sabihin, hindi maganda ang daloy ng sirkulasyon doon sa mata. Nagko-constrict yung ugat, no? So, gawin nating holistic ang approach sa paggagamutan. Bien, syempre, yung disiplina na iiwasan na natin ang sobrang pagkapagod ng mata. Paano yon? E di matutulog ng sapat na oras. Kung kailangang mag-catnap ka sa hapon, gawin mo din, di ba? Hindi na dapat masyadong papagurin ang mga mata mo. Okay. Ngayon, kailangan bigyan natin ng sustansya sa tulong ng herbal vitamins B1, B6, B12. Mag-megadose ka na kaya, no, Bien? Inumin mo ito 10 tabletas or 100 milligrams ang equivalent niyan after meals 3 times a day. At sabayan mo yan ng pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops kahit oras-oras 1 beses, no? 1 to 2 drops bawat mata. At kung kaya mong gawin yan every hour, makikita mo ang mabilis na pagginhawa. Pero kung talagang may problema ang mata mo, Bien, mararamdaman mo sa unang patak ng Healing Galing Eye Drops na may hapdi o may discomfort kang mararamdaman. Pero habang ipinapatak mo ito oras-oras, ay mararamdaman mo later on na parang wala lang na pumapatak sa mata mo, wala ng hapdi at wala ng discomfort. Lalo na kung masasabayan mo yan ng 3 times a day na paghahaplos gently ng Healing Galing Oil habang nakapikit ang mata. Mula sa mata, papuntang sintido, papuntang anit ng ulo. Tigkabilang mata kahit na isa lang na mata mo ang may diferensya. At malaking tulong kung iinom ka ng omega-3, ha, Bien, na tutulong para yung magandang fats na galing sa omega-3 ay makapag-hydrate sa iyong mata at dadagdagan mo pa ng proper hydration sa iyong pagkain, no? Bukod sa hydrasyong ibinibigay ng pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops every hour. Okay? Maraming salamat, Bien, sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Marami pa po tayong ibabahaging kwento ng paggaling mula sa iba't ibang uri ng eye conditions sa ating pakikiisa sa pagdiriwang ng World Sight Day. Dito lamang po sa Healing Galing sa TV special na pinamagatang Ano sa Tingin Nyo? Sa pagpapatuloy po ng ating special episode patungkol sa pangangalaga ng mga mata in celebration of World Sight Day, binabalikan po natin ngayon ang mga kwento ng paggaling ng iba't ibang eye conditions na naitampok na natin sa ating programa. Susunod po sa ating pagbabalik tanaw ay ang kondisyong diabetic retinopathy na naranasan ng binatang si Jason Laher na taga Bulacan. Hindi niya po naisip na ubod ng labo na pala ang kanyang mata kung hindi pa napansin ng kanyang ama ang pasubsob niyang pagbabasa. Ang grado po ng kanyang mata, umabot na pala ng 700/550. Balikan po natin ulit. Ayan, kapiling na po natin ngayong umaga si Jason Laher, ang ating binatang hindi na malabo ang mata. Happy healing morning, Jason. Good morning po, Doktora. Nakikita mo na ako? Opo. Malinaw na ang mata. At kasama niya ang kanyang very supportive na papa, si Mang Nelson. Happy healing morning, Mang Nelson. Happy healing morning po, Doc. Paano niyo po nalaman na malabo na pala ang mata ni Jason? Yung mama niya, nakita siya na nagbabasa. Sabi sa akin, naku, yung anak mo nakita ko, nakasubsob na yung nakagano na doon sa lamesa. Sabi ganon. Eh, malabo na pala daw ang mata niya noon pa. Hindi na makabasa ng normal na Opo, ganyan. totoo po yun. Hindi lang nagsasabi kasi marami kang pinag-aaral, tapos natatakot na magpapabigat pa siya sa atin. Ganun ba yun, Jason? Opo. Anong edad mo kaya yun na napansin mo nahirapan ka magbasa? Mga 7 taon po yata ako po. 7 years old. Opo. At saka sabi mo minsan parang suplado pala. Paano mo nasabi suplado ang anak mo? Salubong ko siya. Hindi man lang ako tignan. Kitang-kita mo na siya, dikit na Kung kayo. hindi ko pa siya tawagin, Dok, anak, saan ka punta? Hindi pa ako papansinin eh.
Sabi ko nga sa asawa ko, ano ba yung anak mo? Parang hindi na ako ginanarespeto yan. Nalaman nyo na kaya pala isnabero, kahit kasalubong nyo na, hindi pala kayo nakikita na anak nyo. Ikalawang araw nung malaman ko, dinala namin po siya dun sa optical clinic. Ang sabi, ito ang grado ng mata mo, ng mata ng anak Ano nyo. na daw ang grado? 700 by 550. 700 sa kaliwang mata, 550 sa may kanan. 550 sa kanan. Uy, Opo. mataas na. Tapos ang halaga, 3,000 Talaga ng... nung salamin. Opo. Ngayon, siyempre iniisip ko po na magpupulis siya. Sabi ko, hindi pwede yung ganito kasi bawal sa pulis yung malabo ang mata. Oo nga naman. Naawa ko sa kanya pag nakita ko siya, alam mo yung pangarap niya. Pero nung may salamin ka na, kumusta naman yung paningin mo? Ayos naman po. Malinaw po na malinaw. Nababasa ko po lahat ng letra. Napabasa mo na. Pero pag wala kang salamin, Po, napakalabo po. so ibig sabihin hindi ka naman gumaling. Pero sinuportahan ka nung salamin. So naisip ni Papa, kailangan gumaling ang mata. Opo. Na kahit walang salamin. Nanood ako ng TV, nasumpungan ko yung may nagpatutuo po sa inyo. Ano yung episode ng Hiling Galing nung nanonood kayo? Yung matanda po na galing pa sa Amerika na dating bumaba sa hagdan. Ay, yung umaalon-alon ang paningin. Yung umaalon-alon. Na mabubulag pag hindi siya naoperahan. Opo, yun. Macular degeneration episode. Yung sabi niya na, hindi ako papayag na magpa-opera. Gusto ko hahanapin ko yung gagaling talaga yung ano ko nasa normal na galingan. Sabi niya, pupunta tayo dun sa Hiling Galing. Ayun nga, nakausap na namin si Ma'am Gigi yung... At yung Hiling Galing eye drops, ang is ipinayo ni Gigi para sa mata. Opo. No? Ni Jason. Nakapitong bote ka ng Hiling Galing eye drops. Inuna ni naturopathic practitioner Gigi para doon sa direktang problema niya sa mata. Pero para doon sa sugar level, yung serpentina. Uminom ka ng serpentina? Opo. Yung mapait? Opo. Pero kinaya mo? Opo. At naramdaman mo na nag-i-improve ang mata. Kasi nga, doon sa patuloy na tumataas na sugar level mo, Jason, yun ang dahilan kaya lumalabo ang mata. No? Kaya hindi po kaagad-agad pinapayuhan namin na magsalamin kasi pwedeng bumalik sa normal, no? Ang paningin ng tao kung ang sugar level po ay umaayos na. Nakatulong din kay Jason yung herbal vitamins B1, B6, B12 para ma-repair yung mga ugat sa mata. Okay, at yung Hiling Galing oil, hinaplos mo mula sa mata papuntang sentido. Opo. Okay, sa gabi naman yon, no? Para tulong na, para sa mabilisang pag-improve ng eyesight. Dito ka nagagaling anak. Talagang mawawala na yung salamin-salamin mo. Ayun. At kaya may souvenir siya. Isuot nyo nga. Dahil hindi na daw kailangan ni Jason ng salamin. Tingnan ko nga pag sinuot mo. Ayun. Binasag na nga po dahil hindi na daw niya kailangan ng salamin. Souvenir na lang po ni Jason ang kanyang basag na salamin. Ang mahalaga pong lesson mula sa karanasan ni Jason, hindi po dapat tinitiis ang pagkalabo ng mga mata. Magpa-check up po tayo kaagad sa ating pinagkakatiwalaang ophthalmologist upang malaman kung ito ay meron ng diferensya upang mabigyan ng tugmang lunas. Isa pa pong kwento naman ng paggaling, mga kapatid, ang isusunod nating balikan. Isang batang sulimpat o patagilid kung tumingin ang natulungan din po ng Hiling Galing. Panoorin natin ito. Kapiling na po natin ang ating chikiting na panauhin na si James Avila. Happy Healing Morning, James! Healing morning din po, Doktora. At ang katabi po ni James ay ang kanyang loving lola na si Lola Carmelita Gakuya. No? Baka magkamali ako ng ano. Happy Healing Morning, Nanay. Happy healing morning, Doktora. Doon sa maikling panahon, Nanay, na gamutan ninyo, 9 days, ay hindi na umulit. Samantalang, ang sabi ng nanay ni James sa inyo, maliit pa ito, ay gano'n na. Kung tumingin, tagilid. No? Ang tawag po namin dyan sa Tagalog ay sulimpat, Nanay eh. Pero hindi nyo pina-check sa ospital si James? Wala kasi ako noong mga panahon na yon, nasa kanilang bahay pa. Nung hindi mo pa kinukuha si James? Opo. Napansin ko na lang nung kinuha ko siya dyan sa dao, yun na nga nangyari. Na napansin nyo agad na may problema pala siya. Ang tingin ko po, mga kapatid, no, doon sa inirereklamo ni James na pananakit ng mata niya, yung mga ugat, Nanay, ang apektado. At tingnan nyo po, kapag dehydrated ang isang tao, kahit yung mga ugat apektado. Kaya babalik na naman tayo sa hydrating diet na tinuturo ng Hiling Galing sa holistic approach ng paggagamutan.
Bakit hindi mo sinasabi na kailangan mo pang tumagilid na ganun para manood ng TV o magbasa ng libro dahil masakit pala pag diretso ang tingin mo? Pagka tagilid ang tingin mo dati, malinaw ba? Yung tingin mo malinaw naman? Hindi po. Malabo din? Opo. Oh, pero pag nakadiretso, malabo na masakit pa? Opo. Nakita ko siya nanonood ng TV. Dinidikit niya yung mukha niya sa TV, nakaganon siya. Nakadikit na ng malapit, nakatagilid pa? Opo, nakaganon siya lagi. Oo. Sabi ko, lumayo ka dyan. Mamaya konti, lalayo. Mamaya, didikit na naman. Pag hinarap daw niya, masakit dito niya, sakit. So, nung napansin nyo na, kinausap nyo na po ang bata? Nagagalit ako. Ah, pinagalitan nyo? Sabi ko, ganyan na tingin mo, hindi ka nagpatingin, hindi mo pinakita sa nanay mo. Sabi niya, hindi ko kasi alam eh, sabi niya. Siyempre yung bata, nanay, hindi nila alam na sakit pala yun. Paano nakaka-apekto sa pag-aaral ng isang bata yung pag ganun tumingin? Kasi po, pag nakadapa, nakaganon siya nagsusulat. Ah, ganon? Pati sa TV, pinapansin ko. Tinanong ko yung nanay niya, sabi niya, napapansin ko nga yun, auntie, ganyan nga yung tumingin. Ba't di niyo pinadoktor? Sabi ko, nangiti lang eh. Nangiti lang, okay. Hinanap ko yung healing oil ko. Alika, higa ka rito. Pinahiga ko. Imiilag kasi mahapdi yung eye drop. Nilagyan mo muna ng healing eye drop. Pinainitan ko yung palad ko. Sige, mainit na, mainit. Warm compress sa mata. Opo. Sa pamagitan ng palad, nanay. Opo. Okay. Unang araw yun. Tapos, hinihilot ko na mula rito hanggang mula sentido. Mula sa mata papuntang sentido. Hanggang dito sa leeg kasi nakaganon siya eh. Kasi napipilipit yung leeg para makakita. Opo. Mga pangatlong araw, minabuti kong magpainit ng tubig. Okay. Lagyan ko siya ng tuwalyang mainit dyan. Warm compress. Naginhawaan siya. Oh. Kaya yun na ginawa. Kulang yung init ng palad mo, nanay. Mas maganda yung may warm compress ng face towel, no? Okay. Pinagpatuloy ko na pinagpatuloy hanggang dito na, hanggang dyan. Minsan, dumating siya. Sabihin mo kung paano ka dumating. Okay, mamaya Kasi kitang-kita nyo na nga po, magaling na si James ngayon, no? Inabot ng gaano kadalas o gaano kabilis bago nakita nyo na diretso na ang tingin ni James? Mga pang-siyam na araw, dumating siya. Yung pagpasok ko pa lang po sa kwarto ni lola ko, Lola, diretso na po ang paningin ko, nakikita ko na po yung sulat sa blackboard kahit na maliliit. Nagulat nga po ako. Nasayahan ako. Sabi ko, thank you Lord, at saka yung doktora. Sa kaso po ni James, hindi kailanman pinansin ng kanyang mga magulang ang kanyang kalagayan. Ni minsan po ay hindi siya pina-check up sa doktor. Mabuti na lamang at pinagtiyagaan po siya ng kanyang lola sa paraang alam nito at umayos ang paningin ng bata. Mahalaga po sa mga magulang na obserbahang mabuti ang inyong mga anak kung may kahirapan sa pagbabasa o sa panonood ng TV kaya at sa iba pang gawaing hindi nila nagagawa ng normal. Upang maaga pa lamang po ay matulungan na natin sila. Sumagot po tayong muli ng ilang katanungan tungkol sa mata. Sa unang katanungan, sabi niya, I had an operation of retinal detachment last 2018. Can your eye drop help me? Si Teresita Cristobal Haber po ang nagtatanong. Kaya, ang sagot ko sa inyo, kailangan nyo ng herbal vitamins B1, B6, B12 ng mega dose kung retinal detachment na yan. Meaning, tigwa 100 milligrams or tigsa 10 tabletas na tamang dosage sa ating ipinapayo para sa mga ugat ng mata. Pero bukod dyan, malaking tulong sa inyong dalawa, mga kapatid, no? Ang pagpapatak oras-oras ng Healing Galing Eye Drops. Dahil ito ay subok na ng Healing Galing sa pagpapalinaw ng mata, pati bulag ay nakakakita pa, no? But bukod dyan, makakatulong din ang matyagang gentle massage ng Healing Galing Oil habang nakapikit ang mga mata ninyo, no? Mula sa mata, papuntang sentido, papuntang anit ng ulo, ang daloy ng haplos ng Healing Galing Oil for a minimum ng 15 minutes to 20 minutes, no? Or mas matagal, pwede naman basta't very light ang haplos ng Healing Galing Oil.
Makakatulong din ang good fats na galing sa omega-3. Pwede ninyong inumin ito, depende sa severity ng condition. Pwedeng 3 times a day, pwedeng twice a day, at pwede ring once a day. Depende sa kondisyon ng inyong mga mata. At syempre, iwasan ang pagpupuyat, iwasan na rin na nakaharap sa computer sa matagal na oras, no? At ang mga bagay na makakatulong sa mata, yung mga pagtingin sa mga lunti ang paligid, mga puno, mga halaman, malaking tulong din yon. At iwasan natin na ating kinakamot ang mata. No? Karaniwan na ang mga tao po na nagkakaroon ng retinal detachment na nararanasan ay sa mga taong kulang sa hydration. Kaya hydrate pa more sa pamagitan ng tamang diet at oras-oras na pag-inom ng tubig, bukod sa pagpapatak ng hiling-galing eye drops. Also, ang atin pong mga makakatas na prutas, mga masasabaw na pagkain na may kasamang matutubig na gulay, yan, malaking tulong, no? Ang proper hydration, pati sa ating mga mata ay naisasama po yun o naisasalin bukod sa eye drops na ginagamit. At yung herbal vitamins B1, B6, B12 ay lalo pang mag-strengthen para sa mga ugat ng mata para maka-fully recover ang inyong mga mata. Maraming salamat sa inyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Magpapatuloy po ang special eye episode ng inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Gali sa TV Year 4. Sa pagpapatuloy po ng ating special episode patungkol sa pangangalaga ng mata in celebration of World Sight Day, binabalikan po natin ngayon ang mga kwento ng paggaling ng iba't ibang eye conditions na naitampok na natin sa ating programa. Ang susunod po nating kwento ng paggaling ay tungkol naman sa isang pangkaraniwang eye condition na nararanasan tuwing panahon ng tag-init, ang sore eyes. Pero sa partikular na kasong ito, ang sore eyes ng batang si Cyril ay lumala ng husto. Nagsara po ang kanyang mata dahil iniligo pa niya ito sa dagat at nabunggo pa po ito sa kanyang paglalaro. Panoorin po natin. Ito po ang aming tinutukoy na si Cyril Hervasio. At 5 years old na si Cyril, ang kanya pong katabi ay ang kanyang loving lola na si Marilu Hervasio. Malu for short. Opo. Happy healing morning, Malu. Happy healing morning, Doktora po. Si Cyril ay bunso. Opo, bunso sa kanilang... Dalawang magkapatid po. At kung close ka kay Cyril, nasubaybayan mo kung paano siya nagka-sore eyes. Opo, ako po. Paano ba nagsimula? Gumising po isang araw na yung mata niya puro muta. Parehong mata? Opo. Meron pa po akong konting gamot. Healing eye drops? Eye drops po. Okay. Ay, napatak ko po. Naubos po. Hindi ko na po pagpatuloy. Pero nung pinatak niyo yung hiling-galing eye drops, nawala na yung pagmumuta. Opo. Hindi ko po kasi napagpatuloy. Kasi akala mo gumaling na. Opo. Ang nangyari po, pagdating po ng 2 araw, naligo po siya sa swimming pool na bagong bili, na pambahay. Yung pambata na ini-inflate. Opo. Naligo po doon. Paggising po ng kinamagahan, namagana po siya. Namagana yung mata? Opo. Yung kanang mata? Opo. Namagana po siya. Pag kinabukasan po, sabi ko, madalhin sa ENT. Pagdating po sa ENT, binigyan po sila ng 2 pamatak ng mata. Tapos lagi daw po i-compress ng maligamgam na tubig. Patuloy lang po yun, mga 3 araw po. Pagdating po ng 3 araw, napunta naman po sila ng Batangas. Nag-swimming po sila doon. Swimming? Mahilig talaga mag-swimming ito? Opo, nag-swimming po sila, nag-outing. Kasama po yung parents yung 2. Sila po mag-anak. Kasi po sabi po nung kasama, baka daw gumaling kasi sa dagat. Kasi kung sore eyes daw po, gagaling po pagdating sa dagat. Ganon? Opo. Dumating po kinabukasan ng gabi. Naku po, hindi na po maidilat po yung mata. Sumara na? Sumara na po siya. Nung namamaga, nung una, naididilat pa? Opo, naididilat po. Ay ko dadalhin yung si Cyril sa doktor, sabi ko. Kasi parang lalong lumala. Sabi po ng kapatid ko, dali mo na lang sa Healing Galing para doon mo na lang dalhin. Baka mas gumaling pa ika doon, sabi ng kapatid ko. Pinapunta ko po yung magulong doon sa outlet ni Tita Nora. Angono po. Sa Angono outlet na Healing Galing. Makita nga po yung sobrang maga-maga, nakapikit na nga po. Ang ginawa po, binigyan po sila ng eye drops, saka healing oil, ipapamahid. Ayun. Tapos po, yung iinumin na serpentina. So, nainom niya ilang tableta ng serpentina? Bali, 2 piraso po kada umaga,
umaga, tanghali, hapon. Ayun. Habang tuloy-tuloy ang pagpatak Tuloy-tuloy ng po. eye Ang drop. ginawa ko pong patak kada isang oras. Yung isang mata ang namamaga, pinapatakan mo rin ba yung kabila? Opo, parang ko pong pinatakan. Tama. Dapat kasi baka daw po mahawa yung isa. Baka Po. mamaya yun namang isa. Ang problema po, nagkabungguan yung magkapatid. Naku, gumagaling na sana. Opo. Nabunggo yung Nabunggo naman may po. sakit na mata. Opo, Oh my then God. dumugo po siya. Pinahiran ko naman ng bulak. Bulak lang po, yung dito Dahil lang dumugo. po. Natulog yung bata. Pagdating po ng alas 12, makita ng magulang, ang dami niyang parang siguro minana, tapos may yung lalong mata. lumubha ang kondisyon. Opo, then natakot na yung magulang kasi baka nga mabulag. Dinala po nila ngayon sa isang ospital sa amin, sa may Anguno. Pagdating po doon, hindi po ginalaw ng doktor. Hindi po doon nila gagalawin dahil hindi po nila kasi dalhin doon sa ENT. Sa Western medicine, merong particular na doktor na hawak sa mata. Kailangan daw po doon sa ENT dalhin. At ipa-check up daw po, ipagamot talaga sa ENT kasi po malala nga po. So dinala niyo sa ENT naman? Hindi ko na po dinala. Panay po ang panalangin ko nung gabi na yun. Sabi ko, pagdating po, hari na pagdating maging maayos na paggising niya sa umaga. Purihin naman po, Panginoon, kasi nung magising po siya, okay naman po siya. Wala naman po siyang depresya na. Ang ginawa ko po, sabi ko po sa magulang, huwag niyo nang dalhin. Papatakan ko na lang ng papatakan uli ng gamot at diretso na lang natin. Hiling-galing eye drop na lang. Dumugo lang kasi nabangga. Opo. Okay. Kaya nag-decide ka na hindi na dadalhin Hindi na po dalhin sa ENT. Pero sandali, yung po dapat talaga ang gagawin. Okay naman ang lola ay naman, kampante naman. Saka okay naman po nung makita ko. Umimpis na po siya. Okay na po ang tingin ko sa kanya. Alright. So itinuloy mo na lang yung pagpapatak ng hiling-galing eye drops. Kung may tiyaga, may nilaga. Yan po ang lesson sa kwento ni Cyril. Tuloy-tuloy lang na pagpapatak ng hiling-galing eye drops at matyagang hilot ng hiling-galing oil na ginawa ng kanyang lola. Banayad na banayad lang po yun. At muling nagpamulat yan sa mata ng bata. At hindi po nakakatulong sa sore eyes ang pagligo sa dagat gaya ng inaakala ng nakararami. Kapag may sore eyes po, kailangan manatiling malinis ang mata. Sa susunod po nating kwento, ang 8 taong bulag na nakaliwang mata ni Nanay Erminia nang dahil po sa glaucoma ay muli pang nakakita sa edad niyang 70. Panoorin po natin. At ngayon, mas maganda na si Nanay dahil kumpleto na ang paggaling. Happy healing morning po. Happy healing morning, Doc. Kitang-kita mo na ako talaga. Opo. Hindi na malabo ang mata. Hindi na po. Okay. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ngayon ay 70 years old na si Nanay. Pero 62 years old siya nung nabulag ang kaliwang mata. Ito po, ang nabulag dati. Nay, ano ang naging dahilan ng pagkabulag ng mata ninyo? Siguro kasi bata pa ako Madalas nagkakaroon ako ng sore eyes. Namumula laging mata ko. Lagi dati, Nay, no? Lagi po. Sore eyes ay nagsimula nang siya ay 7 years old. Bata pa po. Bakit naman? Hindi ko Napakadalas. alam. Tapos, ang nanay ko naman, kumukuha ng tawa-tawa. Pagkaputol niya yung pinagkadagta, inano sa mata ko. Pinapatak sa mata. Konting-konti lang yun. Nararamdaman niyo po ba yun? Oo, kasi yung pinaka-itim daw ng mata ko, may tuldok na puti. Yun daw ang nakatanggal. Yung tawa-tawa, so sabi ibig sabihin, niya. may nagsisimula ring ma-develop na katarata. Oo, parang ganun. Sabay. Oo, sabay. Tapos laging may sore eyes. Laging may sore eyes. Hanggang sa naging dalagita ko, madalas ganyan. Pero may paningin pa. Mayroon, Hindi pa kaya bulag lang noon. di talaga maayos. Yung sobrang laging masakit, makirot, namumula, hindi ako makatitig sa araw. Yung kanang mata mo, okay pa? Oo, yung isa hindi naman gaano rito. Ito yung pinakakaliwa ko talaga, yung madalas na namumula at saka yung mapdi. Tapos, sa tagal nun, Nay, tapos hindi naman kayo naipagamot sa ospital. Hindi. Nung umidad ka na 62, kumpletong nawala na ng liwanag. Oo, kasi. May mga anak na kayo. Opo. May asawa na kayo. Di po ba? Hindi nyo naisip na patignan ang mata ninyo? Sa Bulacan, meron nagpunta doon na manggagamot daw sila, libre. Wala, yun lang, inang binumba lang gano'n, inispray, basang-basang. Yung mata? Oo. Oh, tapos? Gano'n yun lang, wala na. Parang nilinis yung mata. lang. Okay. Tama ba ako na nung naisip niyong maggamot sa mata, nung nagsisimulang lumabo na rin yung kanan? Talagang lumabo na yung kanan. Kaya yun na lang ang pag-asa mo kasi bulag na yung bulag kaliwa na mo. yung sa kabila. Nung binigyan ako ng cellphone at saka may headset, na nakinig ako sa
92.3 ata yun. Opo, sa Radyo 5, sa programa ko doon. Narinig kong magang-maga yung sinabi nyo yung tungkol sa hiling-galing, yung kung anong gamot. Oo. Para sa mata? Sa mata, at saka yung sabi nyo healing oil, dalawa eh. Pumunta agad ako sa Monumento. Pinaliwanag sa inyo, ipapatak sa mata, yung eye drop. Ano lang sabi niya, yung hiling-galing oil. ilagay ro dito sa tapos mamassage kong ganyan, sabi niya. Hindi ko sinasabi na may katarata dapat. Ang ginawa ko, 3 times pero minsan isa na lang. Kasi netipid ko yung gamot eh, kaya kasi wala pa. Tinitipid mo yung hiling-galing eye drop. Oo, at saka yung maabot ng buwan. Kailangan paabutin mo yung buwan. Kasi wala akong Nanay, pera. ganito nakikinig sa atin yung iba mga pasyente. Huwag niyo pong gagayahin si Nanay Erminia ha. Pag tinitipid niyo po yung gamot, tinitipid niyo po yung paggaling. Hindi, matagal. Opo, kaya matagal bago gumaling. Actually po, nung tinuos namin ni Nanay Erminia, inabot ng 2 years bago gumaling. Pero ngayon po ay talagang nakakakita na ang kaliwa ni Nanay. Baka po mamaya ay magsisugod lahat ng bulag sa mga outlets ng hiling galing ganito po yon, kaya po nagawang makarecover ng kaliwang mata ni Nanay matapos ang 8 taon na pagkabulag na hindi talaga nakakakita kasi inabutan po sa paggamit ng Healing Galing eye drops at yung paghahaplos ng Healing Galing oil gabi-gabi, inabutan po na buhay pa ang mga ugat ni Nanay sa mata. Nakakaramdam pa. Nakakaramdam pa. Pero pag malalim na, tsaka yung iba na itsura, mahirap. Oo, mahirap yung pong mga bulag na malalim na, tapos pag binuklat po yung mata ay puro puti na, hindi na po buhay ang nerves noon, no? So si Nanay po, luckily ay nakaabot sa ating natural na gamutan. Ang muling pagliwanag ng paningin ni Nanay Erminia ay naging posible po dahil ang mga ugat po ng nabulag niyang mata ay buhay pa at nadaan po sa matyagang hiling-galing gamutan at hydration. Kaugnay ng mga kwentong ating napanood, sasagutin naman po natin ang isang tanong mula sa kapatid nating si Therese Tabor. Sabi ni Therese, "Good morning, Dr. E. Yung mother ko po is a glaucoma patient and she is high blood and her right eye is already lasered. And Doc, hindi pa po operado yung mata niya. Nabuhayan siya ng loob since she saw your TV show sa Hiling Galing. Doc, ano po bang mabisang gamot para sa mata ng mama ko na high blood? Sana masagot niyo po at makonsultahan niyo kami kung anong gamot ang para sa kanya." Therese, gawin nating holistic ang approach sa kondisyon ni mother, ha? Kailangan kasi na hindi na siya susumpungin ng high blood dahil baka patuloy itong maka-aggravate sa kanyang kondisyon. Isa pa, sana ay iiwasan ni mother na napapasok ng tubig ang mata. Karaniwan na yan ang aggravating sa kaso ng glaucoma, kaya mahirap gumaling at nagkakaroon ng pag-ipon ng tubig sa mata, no? Kapag gano'n, lalo na kung mahilig siya magpusot ng mata or umiyak dahil nanonood halimbawa ng telenovela at napaiyak, tapos ayaw niyang makitang namumugto ang mata niya, hinuhugasan ng tubig ang mata, that may lead to glaucoma eventually sa kadalasang ginagawa. So kung ginagawa man niya yon, tigil na, alright? At kailangan niya ng proper hydration, no? Tubig, masasabaw na pagkain at makatas na prutas kasama yon. Siyempre, ang mata ay laging ipinapahinga, oras na ng pagtulog, matulog na. Kailangan niya ng omega-3 at 2 ang purpose ng omega-3, no? Parang 2 birds with 1 stone, Therese, no? Kasi may high blood siya, sabi mo, at may eye condition siya. Magandang blood thinner at anti-high blood, anti-cholesterol pa ang omega-3 kung iinumin niya ito. Depende sa severity ng kanyang condition. At the same time, matutulungan din ng good fats galing sa omega-3 ang mga mata ni mother. At the same time, kakailanganin niyang uminom ng herbal vitamins, B1, B6, B12, na subok na natin na nakakatulong sa pagre-reverse ng kondisyon ng mata, lalo na sa pag-repair ng mga ugat ng mata, no? Yung mega dose na 100 milligrams after meals,
3 times a day ang pag-inom nun. At kung mapagtsatsagaan niya sana ang regular na pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops, 1 to 2 drops bawat mata, once every hour, pwedeng gawin yan, or minimum ng 4 times a day. At syempre, yung matyagang paghahaplos ng Healing Galing Oil, 3 times a day, 4 times a day, o kahit bago lamang matulog sa gabi para kumpletong makadaloy ang magandang sirkulasyon sa mata ni Mother. Ulit-ulitin niya yon, lalo na kung makakainom siya ng mainit-init na herbal cleansing tea after mag-massage ng Healing Galing Oil sa mata. Light massage lang sa mata. Okay? Maraming salamat, Therese, sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Idagdag pa natin, ihabol lang natin, no, na turuan si Mother bukod sa hydration ay madalas na pagkurap ng mata para nahahydrate ng mas madalas ang kanyang mata. Okay? So maraming salamat muli sa iyong katanungan, Therese Tabor. Nagpapatuloy po ang ating special episode patungkol sa pangangalaga ng mata in celebration of World Sight Day. Binabalikan po natin ngayon ang mga kwento ng paggaling ng iba't ibang eye conditions na naitampok na natin sa ating programa. Sa susunod po nating kwento ay tungkol naman sa kakaibang uri ng katarata na dumapo sa batang si Renz Gonzalez. Mahapding mata, nagluluha kapag nasisinaga ng araw at hindi na po makasulat ng maayos dahil malabo na ang kanyang paningin. Laser surgery sa halagang 80,000 pesos ang tanging option sa kanila ng mga doktor. Paano nanumbalik ang maayos na eyesight ni Renz? Balikan po natin. At nandito na po ang bibong gumaling na si Renz Ayan Gonzalez. Happy healing morning, Renz! Happy healing morning din po. At ang kanyang magandang katabi ay ang kanyang magandang mama na si Mama Bernaline. Happy healing morning, Bernaline. Happy healing morning din po, Doc. Anong pakiramdam mo sa mata mo noon, Renz? Kwento mo sa kanila para yung ibang mga bata hindi magkaroon ng problema mo na ang tawag doon acubic cataract, no? Nung una, hindi ka nagsasabi kay Mama. Hindi po. Pero ano yung nararamdaman mo dati? Mahapdi po konti. Mahapdi ang mata, parehong mata. Opo. Tapos ano pa? Pag nasisinagan po ng araw, nagluluha po siya. Pag tumingin ka sa ilaw, masakit na rin? Opo, nagluluha po ganon. At saka balita ko, hindi ka nakakanood ng TV dati. Opo. Bakit? Sisila po ako sa TV. Nasisilaw ka sa TV. Di pagdating sa school, paano yun? Napansin ba ni teacher na lumalabo na ang mata mo? Hindi po, ako lang po nagsabi. So, pinasulat ka ni teacher ng 1 to 10, tapos Opo. pinabasa sa'yo? Opo. O saan ka nagkamali? Sa 0 po. Sa 0, yung 1-0. Yung katabi ng 1 ay 0, naging 10. Anong basa mo doon? Yung tingat ko po doon ay 8. Ang basa mo sa 0 ay 8. Yes. Opo. Samantalang isinulat mo ay 10. Sinabihan ka ba ni teacher na magsabi ka sa mama mo na malabo ang mata mo o ikaw lang ang nagkusa? Ako lang po nagsabi. Sabi ko Mama, malabo na ang mata ko. Di ko na makita sinusulat ko. O kailan finally ka nag-decide na Pa-check. Naku, ipacheck ko na to. September po yun. Last year? Yes po. Okay, syempre sa ospital ka pumunta o sa clinic? Hospital na po siya. Doktor ng mata ang Yes po. pinuntahan nyo. Okay. O anong sabi ni Doc? Distinguished nga po na may acubic cataract po siya. Yung kaagad ang findings Yes po. ni Doc. At sinasabing inborn ito? Yes po. Inherited daw po or nakukuha sa gadget-gadget. Okay. Mahilig ba sa gadget si Renz Hindi dati? po. Hindi po. Naman. Di ba wala kang gadget, Renz? Meron po tablet doon, di ko na po ginagamit. Kasi? Malabo po yung mata ko. Ayun. Yung unang doktor, ang sabi ay for operation Yes ba? po. Operation po is laser daw po. Kasi po hindi na daw po siya makakukuha ng gamot-gamot kasi po inherited nga daw po. So kailangan daw po ng 80,000 for the operation. Oo. Ganun po. Then second option po kami, then ganun din po yung sinabi. 80,000 din? Yes po. Pareho naman. Fixed price pala yun. Yung pangatlo pa na pinuntahan yung doktor? Yun po. Base po dun sa pangatlo is panay lang po siya, gamot, then drops, gamot, drops. Okay. Yun po yung sinasabi mong nung pinataka ng eye drops yung mata ni Renz? Lalo po siyang na-irritate. Na-irritate, namula? Yes po. Yun yung sinabi ni Renz na mahapdi? Opo. Tapos para po siyang nagkaroon ng bukol po sa mata? Yes po. Nung unang eye drop na hindi pa sa Healing Galing, anong nangyari sa mata mo, kamo? Pumula? Opo. Tapos?
Mahapdi po. Mahapde. Tapos, tinuloy-tuloy mo pa rin kahit Hindi na namumula po. ang mata ng anak Hindi na mo. po. Doon po nagsuggest yung father-in-law ko na mag-take nga daw po kami ng healing galing. O kumusta ngayon? Wala nang kulani. Wala na po. Anong ginawa mo, Renz? Bakit nawala ang kulani sa mata? Hinilot na po ni Mama. Nang ano? Galing-galing oil lang po. Tuloy-tuloy pa din, no? Ngayon po, nakailang eye drops bang ginamit si Renz? Almost 4 pa lang po. 4 na eye drops? Yes po. Paano mo nalaman na gumagaling na si Renz? Based po sa observation ko, dati po kasi is pag pinatakan siya ng eye drops is mahapde. Ngayon po, pag pinapatakan na siya is wala na po talaga. Yan yung sinasabi natin, no? Tapos, Renz, tama ba ako na unti-unti habang tinutuloy ni Mama ang pagpapatak ng Healing Galing eye drops, nawawala yung hapde? Opo. Sino ba nakaalam na magaling na ang mata mo? Si Mama ba o ikaw? Si Mama po. Si Mama. O bakit mo na po na Mama? Dati po kasi is inaakay ko siya pag once po lalabas. Ngayon po, takbo-takbo na siya. Nagtatakbo na po siya, tapos alam niya na po manood ng TV na hindi po nagluluhay mata niya. Tapos Kaya na. Opo, nagtatablet na din po siya ulit. Nagtatablet na ulit? Malinaw na nga ang mata. Minsan lang po. Minsan lang kasi bawal ang madalas na tablet, di ba? Ngayon naman po mga kapatid, upang personal na magpatotoo sa ating pagdiriwang ng World Sight Day, narito po ang ating kapatid na si Chit Veloria na dati ay naduling o nag-double vision pero ang ganda na muli ng kanyang mga mata ngayon. Ikwento mo nga, paano naduling ang mata at paano natulungan ang Healing Galing Way? Kasi po, nagwawalis po ako umaga. Okay. Nung po nagwawalis ako, parang biglang naano yung mata ko, sabi ko bakit Parang napuwing ba? O anong pakiramdam? Hindi po, parang naduling talaga agad. Ang ginawa ko, tumigil na ako sa Paano mo nalaman pagwalis. naduling? Pagtingin mo, dalawa na yung walis Opo, mo. dalawa na yung paningin. Ang ginawa ko, pumasok na po ako sa loob. Sinabi ko sa sa loob ng mga bahay. anak ko, sabi ko, naduling ba yung mata ko? Pinatignan ko po sa kanila. Oo nga, Mami, naduling. Naku, edi kinabahan na po ako. Nagpunta po ako sa doktor. Okay, syempre. Nung po nagpunta ako sa doktor, nag-request siya sa akin ng I-examine ang mata? Opo, in-examine niya po yung mga mata ko. Negative naman po lumabas eh. Nakita ni Doc na duling ka? Opo, duling po talaga. Pero nung in-examine ni Doc, ang sabi sa'yo ay walang problema ang mata mo. Ano po muna, parang CT scan yung ginawa. Kaya Okay. nalaman niya na walang diferensya yung mga mata ko. Kahit na dalawa ang tingin mo sa Opo. kanya, Doc, dalawa ka. Opo, So may dalawa. problema. Oh. Sa ugat daw po yun. Ano daw Tapos nangyari ang sa ginawa ugat po mo? niya, sinara niya po yung isa kong mata para daw hindi ako... one eye jack na. Opo, one eye jack na. Niresetahan niya ako ngayon ng vitamin B1, B6, B12 at saka patak po sa mata. Hindi ko po ginamit yung mga reseta niya. Hindi ko po binili. Nagpunta po ako kay Ma'am Nora. Ang ating naturopathic practitioner na si Nora Palangka. Oo. Ang ginawa naman po niya, binigyan niya ako ng eye drop. Tsaka po yung vitamin B1, B6, B12. Tsaka po nag-hot compress lang ako. Sa mata? Opo. Tapos? Tapos yung vitamin, mega dose po ang ginawa ko. Eh yung application ng Healing Galing Oil sa mata? Opo, ginamit ko rin po pag ganun. Yan, gentle massage? Opo, gentle massage. Tapos, may naramdaman ka ba agad na pagbabago nung first time na ginamit mo ang Healing Galing Oil? Paunti-unti po. Tapos hanggang sa tinanggal ko na yung ng doktor, yung Pantakip. one eye jack. Okay, sa unang araw, duling pa din. Opo, duling pa rin po. Pero ano yung sinasabi mong ginhawang naramdaman mo? Nung pong naghahaplos na ako, saka sa mega dose po ng Herbal vitamin. vitamins. Doon po guminhawa, unti-unti. Tapos sasabihin ko sa mga kasama ko, duling pa ba? Oh, duling pa rin, Mami, sabi na gano'n. Ang ginagawa po, pagka po nasa kwarto, nakapikit ako. Naalis ko po yung isang takip. Tapos pagka titingin akong ganun, duling pa rin talaga. Yun ang nasa isip ko. Yung natatakot po kasi mata ko po doble eh. pa ang nakikita mo, eh di duling pa Mata ko din. po kasi ang involved, kaya medyo takot ako. Eh, kahit po takot ako, tinuloy-tuloy ko rin po ang paggamit ng ng healing oil at saka ng vitamin. Kasi negative naman po ang lumabas eh. Kaya hindi na rin po ako natakot. Alright. Eh, sanay na po akong gumamit ng healing product. Okay. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko lang po. Kinuha ko lang po sa tiyaga. katagal bago bumalik sa normal ang paningin Siguro mo? po mga 3 weeks. 3 linggo lang. Opo. Okay. Mga 3 weeks. Mga 1 month, magaling na po talaga ako. Talagang noon. maayos na. Thank you very much, Opo. Chit, ha? At mga kapatid, sa dami pong natunghayan nating kwento ng paggaling, paulit-ulit nang napatunayan na ang naturopathy, the Healing Galing Way, ay may kakayanang makatulong
tumutulong sa pangangalaga at panunumbalik ng paningin. At ang hatid na sigla po at pag-asang na ibabahagi ng holistic approach ng Healing Galing sa ating mga pasyente ang siya pong nagsisilbing katuparan ng aming misyon. At sabi nga po ng bulag at bingi na American author na si Helen Keller, "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." Sa Tagalog, mas mahirap pa sa bulag ang mulat nga ang mga mata, ngunit hindi nakakakita. Hanggang sa susunod na linggo ng umaga, ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po!